So, ito, proceed na tayo sa example number 3. So, meron tayong given na integration of 5y squared plus 6x dy dx. So, again, yung dy niyan, so yung limits na r or yung variable y natin, yung limits are 0 and 2x. So, pwede tayong mag-start dun sa loob from 0 to 2x. So, kailangan nating ma-integrate yung 5y squared plus 6x dy. So again, kapag nag integrate tayo, this time with respect to y, ibig sabihin, iti-treat lang natin yung other variables as constant. So, start tayo dito dun sa 5y squared. So, integration ng 5y squared with respect to y. So, yung ordinary power rule. Magiging lang tong 5y raised to 3 over 3. So, how about yun sa second part? So, sabi natin, iti-treat natin yung other variable as constant. Yung 6, constant lang yan, and yung x, considered lang as constant. Kasi nga, nag-integrate tayo with respect to y. So, ibig sabihin, ano ba yung integration ng constant? Diba? Nagkakaroon lang siya ng variable y. So, kasi purely constant yung 6x. So, magiging tong 6x, y, and then ang limits natin are from 0 to 2x. So, again, yung pag-apply ng limits, huwag kayong papalito dyan. So, kung nag-integrate tayo with respect to y, ibig sabihin, yung mga limits natin, isa-substitute natin sila sa variable y. So, sa case nito niyan, ang upper limit natin magiging siyang 5 over 3. So, and then meron tayong 2x. Sa substitute natin yung 2x dun sa value ng y. So, kasi nga, nag-integrate tayo with respect to dy. So, magiging lang tong 2x raised to 3 plus 6x. Isa-substitute natin yung 2x dun sa y, which is 2x. And then sa lower limit, obviously, mag-0 lang to kasi once na nag-substitute tayo ng 0 sa y, 0 na agad to. Kasi 5 times 0 plus 6 times 0. So, ang lower limit natin is 0. So, simplify na lang natin. Meron tayong, huwag niyong kakalimutang i-distribute yung exponent na yan. So, meron tayong 5 over 3 multiplied by 8x cubed plus 12x squared. Or, gawin lang natin siyang 40 over 3 x raised to 3 plus 12x squared. So, yan yung nakuha natin dun sa first part. So, para dun sa answer niya natin sa dulo, ibalik lang natin yung nakuha nating integration. So, this time yan, ang limits na natin is from 0 to 2. Then, meron tayong, ito na yung integrate natin, yung 40 over 3 x cubed plus 12x squared dx. So, ito, ordinary power rule lang. So, diretsong power rule. Meron tayong 40 over 3. And then, mangyayari dyan, magiging lang yung x raised to 4 over 4 plus 12. Ang integration ng x squared is x raised to 3 over 3. So, from 0 to 2. So, simplify lang natin. Magka-cancel yung 4. So, magiging 10 over 3 na yan. Pwede din natin i-cancel to. Magiging 4 na lang. So, ang pinaka-integration niya natin is 10 over 3 x raised to 4 plus 4x raised to 3 from 0 to 2. So, then, apply na natin yung limit. So, meron tayong 10 over 3 2 squared plus 4 times 2 raised to 3 minus yung lower limit natin, obviously 0 pa din naman siya dyan kapag nag-substitute tayo ng 0. So, dito kahit i-calculate na lang natin siya. So, try natin yung i-calculate. So, meron tayong 2 raised to 4 pala to. Kahit hindi naman mag-calculate, pwede nang i-manual kasi nga mabilisan lang naman sila. So, ito, 10 over 3
and then multiplied by 2 raised to 4, then plus 4 times 2 raised to 3 minus 0. Or final answer natin is 256 over 3. So, ayan na yung final answer. So, madali lang. Basta, wag lang kayong papalito dun sa tinitreat nyong as constant and dun sa pag-solve nyo ng limits. So, basta ang tatandaan nyo lang kung saan kayo nag-integrate, dun yung isa-substitute yung limits ninyo. So, eto bilisan ko na lang yan kasi halos para-parehas lang. So, eto ang given natin is x cube y. So, try lang natin. So, meron tayong from y cube to y, then x cube y dx. So, mag-integrate tayo with respect to x, ititreat lang natin yung y as constant. So, magiging tong, yung y pwede nating ilabas. So, meron na tong y, and then x raised to 4 over 4. So, ito na. Ito na yung integration niya. From y cube to y. So, ayan. Again, magsasubstitute tayo ng limits. So, since nag-integrate tayo with respect to x, sa x natin siya sa substitute. So, magiging tong y, and then upper limit muna. Yung x sa sub natin is y, so magiging lang yung y raised to 4 over 4. Then, minus, yung pag-sub naman dun sa lower limit. So, meron tayong y. Yung x, gagawin lang natin siyang y cube. So, magkakaroon siya ng y cube raised to 4 over 4. So, pwede natin ilabas yung 1/4. So, meron tayong 1/4 y raised to 5 minus, labas ko lang din muna yung 1/4 dito. Meron tayong y multiplied by y raised to 12. Or, ang integration niya is 1/4 y raised to 5 minus 1/4 y raised to 13. So, then proceed na tayo dun sa outer limits or outer integrand. So, from 0 to 1, ito na yan yung i-integrate natin. So, y raised to 5 minus 1/4 y raised to 13 dy. So, ito, diretsong power rule lang. So, meron tayong 1/4. Ano ba yung integration ng y raised to 5? So, meron tayong y raised to 6 over 6 minus 1/4 y raised to 14 over 14 from 0 to 1. So, simplify lang muna natin. Magkakaroon lang tayo ng 4 times 6 is 1 over 24. So, y raised to 6 minus 4 times 14 is 56. So, magkakaroon tayo ng 1 over 56 y raised to 14 from 0 to 1. So, kapag sinob nyo yan, so, obviously, 1 lang naman. Pwede nyo i-calculate. Yung upper limit, so, kung 1 lang naman sa substitute natin dyan, edi yung upper limit natin is 1 over 24 minus 1 over 56 kaagad. And yung lower limit, so, ito yung upper limit natin. Lower limit, obviously, 0. So, hindi every time 0 yan. Pero, sa mga gantong cases, since sa y natin siya sinasubstitute, nakamultiply yan. So, any number multiplied by 0 is 0 naman. So, ang lower limit natin is 0. So, ayan, for our final answer, kahit i-calculate nyo na lang, huwag na kayo mag-LCD pa. So, 1 over 24, then minus 1 over 56. So, ang final answer natin is 1 over 42. So, ayan. Next, proceed na tayo dun sa dalawa pa sigurong double integral. Ayan, meron tayong trigo and then meron tayong ln or exponential. Then proceed tayo dun sa triple integral. So, ito, try natin to. Meron tayong integration ng sin x cosine y dy dx. So, ang
inner limit natin are x and pi over 4. So, kasi nga, nag-integrate tayo with respect to dy. So, yun muna yung unahin natin. Meron tayo from x to pi over 4. So, sin x cosine y dy. So, ayan. Nag-integrate tayo with respect to y. Ibig sabihin, yung variable x natin are constant. Kung constant yung nasa loob ng sign, ibig sabihin, constant yung buong sin x natin. So, ayan. So, magiging lang yan tong integration. Ano ba yung integration ng, kasi lalabas lang muna natin yung sin x. Then, ano yung integration ng cosine y? So, ang integration ng cosine y is cosine, or ang integration ng cosine y is sin x, or sin y, I mean. So, kasi in terms of variable y, so, ang integration niyan is sin y. So, integration is sin y. So, from x to pi over 4. So, ganun siya kaagad. Kasi, ito, walang problema dyan. Finactor out lang natin kasi nga, constant lang. Ano yung integration ng cosine y dy? Eh di, sin y lang. Then, apply lang natin yung limits. So, magkakaroon tayo niyan. So, upper limit muna. So, sin x, then sin pi over 4. So, yung pi over 4, ibig sabihin meron niyang value to, minus, yung lower limit naman, sin x multiplied by sin x. So, ito, yung sin pi over 4, merong value yan. So, yung pi over 4 kasi is 45 degrees lang. So, kung kukunin niyo siya sa calculator, make sure lang na naka-rad mode kayo. Kasi regions yan. Automatic kapag integration, yung mga given natin are in terms of regions. So, pi over 4, ang makukuha natin dito is square root of 2 over 2. So, ibig sabihin, so, pwede nating isulat to as square root of 2 over 2. So, magiging na tong square root of 2 over 2 sin x minus sin x multiplied by sin x. So, same base, parehas na sila. So, magiging tong sin squared x. So, ibig sabihin yan, kapag nag-integrate tayo is apply na natin yung sa outer limit. So, from 0 to pi over 2 naman. So, ang kailangan natin ma-integrate is square root of 2 over 2 sin x minus sin squared x dx. So, dito wala tayong problema dun sa first part. Kasi nga, diretso lang yan. Square root of 2 over 2 is just constant. Anong integration ng sin x? Negative cosine x. How about yung sa negative sin squared x? Paano natin ma-integrate yan? Using half angle. So, ano ba yung value niya sa half angle? 1/2, 1 minus cosine 2x. So, pwede ihiwalay muna natin sila. So, at magiging lang tong integration from 0 to pi over 2. O kaya, kahit wag na muna. Or 0 to pi over 2. So, magiging tong square root of 2 over 2 sin x dx minus, pwede na natin i-convert kaagad, di ba, ang sin squared x, equivalent lang din yan sa 1/2, 1 minus cosine 2x. So, magkakaroon lang yan tayo ng 1/2 integration ng 1 minus cosine 2x dx. So, pero yung limits natin same pa rin from 0 to pi over 2. So, ayan. Actually, pwede nyo palang i-apply yung ano dito. Pero, itry muna natin siyang manual. Pero, pagdating kasi dito, kung titignan nyo, yung given natin, pwede natin siyang gawan ng ano. Kasi 0 to pi over 2 yung
limits natin eh. So, pwede tayong ah, walis. So, pero try muna natin to. So, magiging tong integrate muna natin. So, yung limits, minsanan na lang natin siya i-apply. So, meron tayong square root of 2 over 2. Integration ng sin x is negative cosine x. So, minus, meron tayong distribute lang natin yan yung negative 1 half dyan. Meron tayong minus 1 half x. So, integration of 1. Then, plus, distribute ko lang tong 1 half din. So, kasi magma-minus lang or negative times negative is positive. So, 1 half multiplied by, ano ba yung integration nito? Meron muna tayong 1 half niyan. Yung neutralizing factor natin. Then, integration ng cosine x is sine 2x lang. So, from 0 to pi over 2. So, ayusin lang muna natin. So, magiging lang tong negative square root of 2 over 2 cosine x minus 1 half x plus 1/4 sine 2x. So, from 0 to pi over 2. So, apply lang yan natin yung limit. So, start muna tayo sa upper limit. So, pwede i-type na lang natin ng diretso sa CalQ. So, meron tayong negative square root of 2 over 2. Then, cosine x. So, meron tayong cosine, then x, or cosine x minus 1 half x. Then, plus 1/4 sine 2x. So, apply muna natin sa upper limit muna. Again, make sure na naka-rad mode kayo. So, meron tayong pi over 2. So, ang makukuha natin is negative 1/4 pi or negative pi over 4 minus pagdating sa lower limit. So, lower limit naman, hindi magzi-zero yan. Kasi nga, wala naman naka-multiply na x sa iba. Kasi ito, cosine 0, sine 0, baka merong ibang value yan. So, calc 0 lang. So, makukuha natin for lower limit is negative square root of 2 over 2. So, kunin lang natin yung decimal equivalent kasi di na pwede pag-combine yan kung ganyan lang. So, yung decimal na lang. So, meron tayong negative. So, negative pi over 2 plus. So, magpa-positive na yan kasi negative times negative. So, square root of 2 over 2. So, magiging lang tong negative pi over 4 pala to. Ayan, negative pi over 4. So, ang final answer niya natin is negative 0.0783. Negative 0.0783. So, ito na yung final answer natin. So, ayun. So, yung sinasabi ko kanina kasi possible siya sa limits lang. Or I mean sa ano kasi yun? Possible sa Wallis. So, pagdating kasi sa Wallis, ang mangyayari lang, magiging lang to square root of 2 over 2 sine raised to 1. So, magiging yung 0. Ay, hindi pala siya pwede. So, kasi 0 over 1. So, hindi pala pwede pagdating sa Wallis. Kasi,
kung titignan nyo, kung iwawalis natin to, di ba nagma-minus 1 agad tayo sa exponent. So, 0/1. Hindi siya possible. So, buti pa dito. So, pero ayun, ito yung final answer natin. So, negative 0.078. So, ayun, last example, pagdating naman dun sa, pagdating sa ano, sa double integrals, then proceed tayo dun sa triple. So, ito, ang given natin is dy dx over e raised to negative 2y. So, pero pwede naman natin i-rewrite yan. So, kasi 'di ba meron siyang negative exponent. So, pwede natin siyang itaas. So, kunin na natin yung inner limit niya or inner integrand. So, from x to ln of x. Then, ang meron lang tayo is itaas lang natin yan. So, magpo-positive lang yung exponent. So, ang inner natin is yung dy. So, pwede na natin tong ma-integrate ng diretso. So, integration ng exponential, diretso lang yan. Meron tayong 1/2 e raised to 2y. So, from x to ln of x. Then, apply na lang natin yung limits. So, magiging lang tong 1/2 upper limit muna e raised to 2 ln of x minus 1/2 e raised to 2x. So, ito mukhang complicated siya, pero if gagamitan niya siya ng properties of logarithm, 'di ba yung 2 na yan, pwede natin siyang isulat as 1/2 e raised to ln x squared. So, ito itataas lang natin siya dito. Then minus 1/2 e raised to 2x. So, again, another properties of exponential and natural logarithm. Kapag meron tayong exponential na naka-raise sa ln, so ang nangyayari, nagka-cancel out lang yan. So, ibig sabihin, ng integration natin is 1/2 x squared minus 1/2 e raised to 2x. So, ayan na yung inner integrand natin or yung nakuha natin dun sa e raised to y dy from x to ln of x. Then, pwede na tayong mag-proceed dun sa outer. So, from 0 to 2 niyan, meron tayong 1/2 x squared minus 1/2 e raised to 2x dx. So, ito, diretso lang sila. So, power rule lang dito, meron tayong 1/2 x raised to 3 over 3 minus 1/2. So, yung constant. Then, ano na lang, diretso lang din. So, ano yung integration ng e raised to x? So, equivalent lang sa 1/2 e raised to 2x. So, from 0 to 2. So, ayusin lang muna natin. So, magiging lang tong 1 over 6 x raised to 3 minus 1/4 e raised to 2x. So, kunin na lang natin, mag 4 decimal na lang tayo. Kahit i-calculate na lang natin yung upper limit and lower limit. So, i-type lang natin yung 1 over 6. And then, meron tayong x raised to 3 minus 1/4. Meron tayong 1/4 e raised to, so ang e natin yung nasa baba, e raised to 2x. So, upper limit muna. So, calc lang. So, apply lang natin yung 2. Ang makukuha natin is negative 12.3162. So, negative 12.3162. Then, minus, yung sa lower limit, hindi magzi-zero yan. So, kasi meron tayong e raised to 2x dyan. So, calc lang natin, 0. So, negative 1/4. So, negative 1/4. So, ang final answer niya natin dito, so, magiging lang negative 12.3162 plus 1/4. So, final answer is negative 12.0662. So, negative 12.0662. So, ito na yung final answer natin. So, ayan. Actually, madali lang to. So, basta hindi kayo nalilito kung ano yung ginagawang constant and kung saan nagsasubstitute.
So, from 0 to 2. Meron tayong, dito pala, 0 to 2. So, calc yun na lang. So, ayun, gano'n lang yung sa multiple integrals hanggang dun sa double integral.